Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, kilala si Ma'am Selina bilang isang mabait, masipag at magalang sa kanyang mga estudyante. Guro siya sa elementarya at halos lahat ng magulang ay gusto siyang maging advisor ng kanilang anak. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng mga tao na may kakaiba na kay Ma'am Selina. Kapag nag-iisa siya sa silid-aralan o faculty room, madalas ay tulala ito. Minsan, tatawa na lang. Pagkatapos ay magsasalita na tila ba may kausap. Pero wala namang ibang tao. Ang mga janitor at ilang guro ay nagsasabing nakikita raw siyang nakatayo sa gilid ng bintana. Nakatitig sa upuang walang laman. O kaya ay may kinakausap habang hawak ang lumang notebook ng isa niyang dating estudyante. Si Tanya. Si Tanya ay 8 taong gulang at nasa 3 baitang. Tahimik siya, magalang, matalino at walang bisyo sa katawan kundi ang magbasa ng libro at sumunod kay Ma'am. Kilala siya bilang anak-anakan ng guro. Magkapit-bahay sila ni Ma'am Selina at sabay lagi sa pagpasok at pag-uwi. Ngunit hindi ito ikinutuwa ng kanyang mga kaklase. Aso ni Ma'am, sip-sip, bida-bida. Unti-unting naging sentro ng pangungutya si Tanya. Sa kantin, pinapaligiran siya ng mga bata. Pinapalitan ng kanyang ulam. Sa loob ng classroom, tinutukso siya, pinaparinggan, at minsan ay ninanakawan pa ng gamit. Minsang oras ng klase, ikinulong siya sa CR habang walang tao. Iyak siya ng iyak sa loob pero walang dumarating. Ayaw niyang magsumbong dahil binantaan siya ng mga kaklase. Kapag nagsumbong ka, itatapon namin yung bag mo sa kanal. Lumala ang lahat. Nawalan siya ng gana sa pag-aaral. Ayaw nang pumasok. Pero araw-araw, pilit pa rin siyang inihahatid ni Ma'am Selina papasok sa paaralan. Walang kamalay-malay sa totoong dinaranas ng bata sa loob ng kanyang classroom. Isang araw, isang kaklase ay lumapit kay Tanya. Tanya, pinapatawag ka ni Ma'am. Pumunta ka raw sa bodega. Kunin mo raw ang bagong walis at basahan para sa classroom. Sunod-sunuran si Tanya. Pero pagpasok niya sa bodega, sinundan siya ng ilang kaklase at ikinandado ang pinto mula sa labas. Walang bintana ang silid. Mainit, masikip, madilim, at walang paraan para marinig ang kanyang pag-iyak. Lumipas ang oras. Uwian na. Nagtataka si Ma'am Selina kung bakit hindi dumaan si Tanya. Hinintay niya ito, pero hindi ito dumating. Lumapit siya kay Manong Guard. Manong Guard, napansin mo ba si Tanya? Ang nasabi lang ng gwardya, hindi ma'am, sa dami ba naman ng estudyante nating nag-uuwian? Baka sumabay sa ibang kaklase, bulong niya sa sarili. 8:00 ng gabi, may kumakatok sa bahay ni Ma'am. Ang mga magulang ni Tanya. Ma'am,
Wala pa po ba sa inyo si Tanya? Napatayo si ma'am, biglang kinabahan. Wala pa po. Akala ko po ay nakauwi na siya. Inantay ko siya sa classroom pero hindi dumaan. Baka po sumabay sa mga kaklase niya. Pero sa puso niya, may gumagapang na kaba. Alam niyang may mali. Nagmadali siyang bumalik sa paaralan kasama si Manong Guard. Nilibot nila ang buong eskwelahan. Mga silid-aralan, CR, hallway, wala. Hanggang sa maalala ni Manong Guard ang bodega. Pagbukas nila ng pinto, sumalubong ang amoy ng alikabok at init. Sa gitna ng sahig, may batang nakahandusay. Si Tanya. Walang malay, pawisan, maputla. Iyak si ma'am habang buhat-buhat ang katawan ni Tanya. Agad niyang isinugod sa ospital. Pero huli na. Cause of death, suffocation. 6 na oras siyang nakakulong sa loob ng mainit at saradong kwarto. Walang hangin, walang pag-asa. Sa burol, isiniwalat ng ina ni Tanya. Ma'am, ilang araw nang sinasabi ng anak ko na ayaw na niyang pumasok. Sabi niya, ayaw na raw niyang matulog sa classroom. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi ko alam binubuli na pala siya. Pinatawag ang mga sangkot na kaklase. Isa-isa silang hiningaan ng salaysay. Habang nagkukwento, nag-iiyakan ang kanilang mga magulang. Hindi nila inakalang ang simpleng tukso at inggit na hihahantong sa ganitong trahedya. Expelled ng mga sangkot. Bilang minor de edad, hindi sila nakasuhan. Ngunit ang mga magulang nila ang sumagot sa lahat sa gastos sa burol at libing. At walang tigil na humihingi ng pasensya sa magulang ni Tanya. Ngunit si Ma'am, iba ang naging epektong ng lahat kay Ma'am Selena. Hindi siya nakatulog ng ilang araw, hindi pumasok, at nang bumalik siya, hindi na siya ang dati. Madalas tulala, minsan tatawa, minsan biglang iiyak habang nakatitig sa upuang dating inuupuan ni Tanya. May isang guro ang dumaan sa kanyang silid isang hapon at narinig itong nagsasalita mag-isa. Tanya, kunin mo nga yung notebook mo sa harap. Pagtingin ng guro sa loob, may nakita itong puting usok sa upuan ni Tanya. Napatakbo ito sa takot. Simula noon, naging usap-usapan na kasama pa rin daw ni Ma'am si Tanya. Sabay silang pumapasok, sabay silang umuwi, at gabi-gabi sa katahimikan ng faculty room, maririnig mo ang boses ni Ma'am. Tanya, hindi na kita pababayaan ulit. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.